Kami nagpakabit ng GSAT. Kasi po ang GSAT ay naalam namin na mayroong Hope Channel. At doon sa Hope Channel ay napakaganda ng mga napapanood namin. Sapagkat napapanood namin yung mga nagtestimonies at yung maraming mga palabas pa na mga magaganda. Kami po'y natutuwa at sa oras ng pag-aaral ay kami po ay laging nakikinig at nanonood kami sapagkat itong oras ng pag-aaral ay hindi gaanong maintindihan yung Sabbath School. Pero doon kay Pastor Joe at kay Pastor Elioma ay napakaganda ang kanilang palit-palitan ng kuro-kuro sapagkat talagang maliwanag na maliwanag. At kami ay natutuwa at amin pong binabahagi sa mga kaibigan namin, sa mga taong nakakausap namin na magpakabit na kayo ng GSAT. Sapagkat yung GSAT ay marami kayong mapapanood na makapagpapalakas sa inyong panampalataya at sa inyong pag-aaral ay matutunan ninyo ang kung paano makilala nating lubusan ng Panginoon. Maraming salamat at narating ang 5th anniversary, ang oras ng pag-aaral sa ating Hope Channel. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po walang iba kundi si Pastor Nestor Elioma, ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College para sa makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan dito po sa ating patuloy na pinag-aaralang mga gabay sa pag-aaral ng Biblia. At dito po nga ang atin pong titulo ng pag-aaral para sa 13 Sabado ay sina Ezra at Nehemias. Kaya po kami nagpapasalamat sa inyo pong muling pakikisama sa ating bagong serye o kalawang serye ng atin pong pag-aaral. Maraming salamat, Pastor, doon sa mga sa nagpatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos na naidudulot sa kanila ng programang ito. So maraming salamat po, kapatid, at ganun din sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Atin munang kamustahin si Pastor Elioma. Mabuti naman, Pastor, at patuloy na nananabik ako sa aking, nung ako ay may karamdaman, ay pinag-aaralan ko itong ating leksyon at lalo ang napapamahal ang salita ng Diyos sapagkat nakikita ko yung ating sarili at ang ating mga pagkukulang, lalong-lalo na sa ating magiging mga pangulo sa loob ng iglesia. Amen. Napakabuti ng Diyos sapagkat patuloy na pinagkakalooban si Pastor Elioma ng malusog na pangangatawan. At bago po tayo dumako sa atin pong panibagong serye ng pag-uusap, Pastor, nais ko munang batiin ang ilan nating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Una, ang mga kapatiran sa Bansud, Oriental Mindoro, sa Bansud SDA Church. Lalo tigit dito sa Alindog Church. Ang Lagrada Family, Vicente Family, at Nazareno Family. O binabati rin natin yung mga kapatid na Sarmiento dyan sa Bansud Seventh-day Adventist Church sa poblasyon. Gayun din natin pong batiin itong namang mga kapatid natin dito sa Banos, Seventh-day Adventist Church sa Banos Gloria Oriental Mindoro na si Sister Emily Hapon Ituralba at saka si Nora Sagid at Ronnie Sagid. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at sa mga kapatid po sa Muson Seventh-day Adventist Church si Sister Florencia Malapit at gayon din sa ating mga kapatid sa Putingkaoy Seventh-day Adventist Church. Malapit yan sa inyo, Pastor. So mga kapatiran dyan ay talagang patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Maraming pong salamat. Hindi man namin nabanggit ang iba, sana po'y tanggapin nyo ang aming mainit na pagbati at lubos na pasasalamat sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa programang ito.
Tayo po ngayon nasa ikalawang serye na ng ating pag-aaral. At ang pamagat po sa atin pong pag-uusapan ay si Nehemias. Yan. Dito po kikilalanin natin si Nehemias. Alam natin si Nehemias, Pastor, ay katiwala ng kopa ng Haring Artaxerxes o Artaxerxes. Siya po ang utusan ng Diyos, inutusan ng Diyos na dalhin pabalik sa Jerusalem ang isa pang grupo ng mga bihag. Sila ay determinadong muling itayo ang Jerusalem. Subalit sa kabila ng kanilang pagnanais, ay meron namang isang grupo na humahadlang at salungat sa kanilang layunin. Kaya ang tanong, bakit kaya gayon na lamang ang pagiging oposisyon ng grupong ito sa magandang layunin ni Nehemias? Isa sa ating mga bibigyan ng kasagutan. Ano nga ba ang gawain ni Nehemias para sa Panginoon? Ito po yung ating mga pag-uusapan at iikot dito ang ating talakayan. Tutuklasin natin kung bakit sa kabila ng mga may oposisyon, ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang nasusunod. At bago po tayo dumako sa ating talakayan, ay atin munang anyayahan si Pastor Ilyoma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Ama na nasa langit, sa oras na ito ay muli kaming sasalok ng karunungan mula sa inyong salita. Pagpalain po ninyo kami at patnubayan. Ipadama po ninyo na kayo ang tumutugon sa aming mga katanungan at nagbibigay ng mga prinsipyong pwede naming panghawakan sa panahong hinahamon ng aming pananampalataya. Ingatan kami sa aming pagtalakay, pagpalain ng aming mga taga-subaybay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating puntungayan ang ating susing talata na masusumpungan sa Nehemiah Kapitulo 1, talatang 4 at 5. Ganito po ang sinasabi. At nang marinig ko ang mga salitang ito, naumupo ako at umiyak at tumangis ng maraming araw, nag-aayono ako at nananalangin sa Diyos ng langit at sinabi ko, dalangin ko, Panginoong Diyos ng langit, o dakilat kamanghamanghang Diyos, ikaw na sumunod sa inyong tipan at awa sa mga umiibig sa inyo at sinusunod ang iyong mga utos. Narito, Pastor, ang talatang ito ay mula sa pangungusap at namutawi ito sa mga bibig ni Nehemias na ikalawang leader na ating mapapansin dito sa pag-aaral ng Ezra at Nehemiah. At ang lalaking ito ay nagkaroon ng personal na pagkabagabag. Dahil yung nangyayari sa kanyang bayan, siya mismo ay naapektuhan. Bagamat maganda ang kanyang posisyon sa pamahalaan, ay nabagabag siya sapagkat hindi niya matanggap na ang kanyang bayan ay patuloy na magdarahop, maghihirap pagkatapos ng ilang mga libong taon na siya'y naroon sa kaharian ng Persia. Ayan. So, nung mga nakaraang talakayan natin, Pastor, itong nakaraang talakayan, ay ating napag-usapan itong tungkol sa mga bihag, kung papaanong sila'y pinalaya sa pagitan ng utos ng hari. Na ang tanging layunin dito, kung bakit sila dinala nitong si Nehemias, ay upang itayo yung wasak na templo ng Jerusalem. Ngayon, bakit kaya ayaw ng mga nakapalibot sa lugar na yon, yung mga taong nakapalibot doon, na itayo nitong mga Hudyo ang lungsod at pader ng Jerusalem? Ayan, bumalik tayo sa aklat ng Ezra, Pastor, sapagkat nagbibigay ito ng magandang pananaw tungkol sa katanungan kung bakit ayaw at ino-oppose ng mga taong nasa kanilang kapaligiran. Kapitulo 4, 6 hanggang 24. At sa paghahari ni Asuero, sa pasimula ng kanyang paghahari, nagsisulat sila ng isang sakdal laban sa mga taga-Huda at Jerusalem. At sa mga kaarawan ni Artaxerxes, nagsisulat si Bislam, si Mithridates, si Tabiel, at ang nalabi sa kanyang mga kasama kay Artaxerxes na hari sa Persya. At ang pagkasulat ng sulat ay nasusulat ng sulat Syria, at ang laman niyaon ay wikang Syria. Si Rehum na kasangguni at si Simsai na kalihim sumulat na isang sulat laban sa Jerusalem kay Artaxerxes na hari ng ganitong paraan. Nang magkagayoy nagsisulat si Hiram na tagapayo at si Simsai na kalihim at ang nalabi sa kanilang mga kasama,
ang mga Dinaita at ang mga Aparsasita, ang mga Tarpelita, ang mga Aparsita, ang mga Arkibita, ang mga Babilonyo, ang mga Susanchita, ang mga Dihaita, ang mga Elamita, at ang nalabi sa mga bansa na itinawid ng dakila at marangal na si Asnapar at inilagay sa bayan ng Samaria at sa nalabi sa lupain na nasa dako roon ng ilog at sa iba pa. Ito ang salin ng sulat na kanilang ipinadala kay Artajeres na hari. Ang iyong mga lingkod na malalaki sa dako roon ng ilog at iba pa, talastasin ng hari ng mga Hudyo na nagsiahong galing sa inyo ay nagsiparoon sa amin sa Jerusalem. Kanilang itinatayo ang mapanghimagsik at masamang bayan at nayari ang mga kuta at isinauli ang mga tatagang baon. Talastasin ngayon ng hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kuta ay mayari, sila'y hindi magbabayad ng buwis, kabayaran o upa at sa wakas ikapapahamak ng mga hari. Sapagkat ang aming kinakain nga ang asin ng bahay-hari at hindi marapat sa amin na aming makita ay kasisirang puri ng hari, kaya't kami ay nagsugo at nagpatotoo sa hari. Upang ang pagsasaliksik ay may sagawa sa aklat ng mga alaala ng iyong mga magulang, sa gayo iyong masusumpungan sa aklat ng mga alaala, at malalaman na ang bayang ito ay mapanghimagsik na bayan at mapanghamak sa mga hari at mga lalawigan, at sila'y nagsipanghimagsik doon ng unang panahon na siyang ikinagiba ng bayang ito. Aming pinatutuhanan sa hari na kung ang bayang ito ay matayo at ang mga kutay mayari, hindi ka magkakaroon ng kabahagi sa dako roon ng ilog sa kadahilan ng ito. Nang magkagayi, nagpadala ang hari ng kasagutan kay Rehum na kasangguni at kay Simsai na kalihim at sa mga nalabi sa kanilang mga kasama na nagsisitahan sa Samaria at sa nalabi sa lupain sa dako roon ng ilog, kapayapaan at iba pa. Ang sulat na inyong ipinadala sa amin ay nabasa na maliwanag sa harap ko at ako'y nagpasya at ang pagsaliksik ay naisagawa at nasumpungan na ang bayang ito ng una ay gumawa ng panghimagsik laban sa mga hari at ang panghimagsik at pagbabanta ay nagawa roon. Nagkaroon naman doon ng mga may kayang hari sa Jerusalem na nagpuno sa buong lupain sa dako roon ng ilog at buwis, kabayaran at upa ay nabayad sa kanila. Magpasya kayo ngayon na inyong patigilin ang mga taong ito at upang ang bayang ito'y huwag matayo hanggang sa ang pasya'y magawa ko. At kayo'y mag-ingat na huwag kayong magpabaya dito bakit ang pagkapahamak ay mangyayari sa ikapapahamak ng mga hari. Nang mabasa nga ang salin ng sulat ng haring Artajeres sa harap ni Rehum at ni Simsai na kalihim at ang kanilang mga kasama, sila'y nangagmadaling nagsiparoon sa Jerusalem sa mga Hudyo at pinatigil nila sa pagitan ng lakas at kapangyarihan. Nang magkagayi, natigil ang gawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at natigil hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario na hari sa Persia. Ang katanungan, Pastor, ay kung bakit ang mga tao o yung mga nasa kapaligiran ng Jerusalem ay ayaw nilang magpatuloy yung pinasimulang pagtatayo ng Jerusalem at ng templo. Kasi natatakot sila, Pastor, na ang bayang Israel ay muling lumakas at daigin sila at sila ay magkaroon ng paglilingkod sa Kanya at sa kanila na sila magbabayad ng buwis. Ito ang pinalabas nilang larawan na ipinadala na sulat doon sa Haring Artaxerxes. Kaya nga tumigil sapagkat sila ay ginulo nitong mga taong ito na ayaw na sila ay umunlad. Ayan. So napakaganda nito pong kasaysayang ito na atin pong tinatalakay sapagkat may kinalaman dito yung pagnanais ng bayang Israel, mga kapatid, na maisauli o maitayo ang templo, yung palang mga nasa kapaligiran ay kumbaga pinipigilan dahil ayaw nilang umunlad. Tama yun, Pastor. Oo, ang Israel. Nagiging threat sa kanila ang bansang Israel. So meron palang ganun, mga kapatid. So maganda rin na minsan kahit tayo ay babantayan din natin yung mga sarili natin. Baka mamaya ay may ganun din tayong pag-uugali. Ngayon, puntahan natin yung aklat nitong si Nehemias. Bakit ba mayroon bang pagkakatulad yung kanyang pambungad na pananalita sa propeta Daniel? Yan, basahin natin muli yung Nehemias Kapitulo 1. 1 hanggang 4.
Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias nangyari sa buwan ng Kislo na ika-20 taon, samantalang ako'y nasa bayari sa Susan, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating, siya at ilang lalaki na mula sa Huda, at tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapigatian at kakutsaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw at ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. Ayan, ang tanong mo, Pastor, ay mayroon bang pagkakaiba o similaridad yung panimulang mga pangungusap ng aklat ng Daniel at ang Nehemias? Pastor, mayroon. Sapagkat ang description na nabalitaan ni Nehemias sa magitan ng balita na daladala ni Hanani na nanggaling sa Jerusalem ay ipinakita niya na kung ano yung kondisyon nung iwan nila ito. Nung ito ay dasirain ng Babylonia, yun pa rin ang kondisyon na kinalalagyan na lugmok, bagsak at hindi na ipagtatanggol at kaawa-awa ang mga taong naiwan doon. So, ibig sabihin, mayroon talagang pagkakatulad. Yan, mayroon, Pastor. Oo, dahil kung paanong sumulat si Daniel sa unang, sa pambungad niya sa kanyang mga sulat, ay gayon din ang kalagayan. Ganun ang kondisyon. Nagpatuloy yon, Pastor, hanggang sa panahon na nila Ezra at ni Nehemiah. Ngayon, nabanggit niyo po, Pastor, at mga kapatid, narinig natin yung tungkol sa balita na dumating kay Nehemias. Masamang balita. Isang masamang balita. Pero ang tanong dito ay, paano niya tinugon yung masamang balita? Maganda, Pastor. Talatang 4. Ulitin natin sapagkat may 4 na bagay na ginawa si Nehemias dito nang mabalitaan niya ang kondisyon ng bayan at ng mga nakatira doon sa Jerusalem. Ang sabi dito, 1:4. At nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at nanangis ng ilang araw at ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. So may 4 na bagay, Pastor. Una, hindi siya nagkunwari. Ipinakita niya ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak at hindi lang iyak kundi tangis. Hindi lang ilang araw, ilang minuto o ilang oras, kundi araw, Pastor. Ang ibig sabihin ay dinamdam niyang mabuti. Sa isang leader, very important na damdamin natin kung anong nararamdaman ng ating mga constituents at mga kaanib ng iglesia pag dumarating ang ganitong mga sakuna at mga pigati sa kanilang mga buhay. Ikalawa, Pastor, ang sabi rito, siya'y nag-ayuno. Fasted. Bakit? Nagsimula siyang mag-search ng kanyang sarili. Bakit? Baka isa rin siya sa dahilan kung bakit nagkakaganon. At siya'y dumalangin sa harapan ng Diyos na nasa langit. Ano ang kanyang panalangin? Dinalangin niya ang kanyang kasarili, ang kanyang bayan, at yung katuparan noong hula na dapat umuwi na sila at itayo na ang bagong pader at ang templo na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang ganda nitong pag-uugali nitong si Nehemias nang siya tumanggap ng masamang balita. Matagang napakasamang balita. Kamusta kayo mga kapatid? Kayo ba'y pagka tumanggap ng masamang balita, ano ba yung gagawin natin? Baka ikukwento natin doon sa iba. O ganito pala nangyari. Doon sa ganon, balita ni ganito. Tungkol sa mga iglesia, tungkol sa mga pangulo. Ayan. Pero dito napansin natin, Pastor, na talagang nang tanggapin ni Nehemias, itong masamang balita, siya ay nanalangin. Napakagandang attitude. Nanalangin, nag-ayuno, at pagkatapos ay nagsisi ng kanyang kasalanan. Ngayon, mga kapatid, ang tanong natin, nung bang dumating yung pabalitang iyon o yung balitang iyon, nasaan ba si Nehemias at sino ang nagdala ng balita sa kanya? Ayan, pansinin natin, Pastor, dito sa unang mga talatang 1 at 2. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias, nangyari nga sa buwan ng Kislo sa ika-20 taon, samantalang ako'y nasa bayari sa Susan, na si Hanani na isa sa aking mga kapatid ay dumating. Siya at ang ilang lalaki na mula sa Huda at tinanong ko sila ng tungkol sa mga Hudyo na nakatanan na nangaiwan sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem.
Yan, Pastor, mapapansin mo rito, kung walang malasakit si Nehemias, Pastor, siya ay Hindi nasa si Nehemias, Palasyo. kung wala siyang malasakit, Pastor, bakit? Kasi siya ay nakatira sa palasyo. Oh, walang problema doon. Walang problema. Jerusalem ay napakalayo, ilang milyang pero papansinin mo, yung balita at yung sitwasyong kinalalagyan niya, gaano man siya prosperous doon, ay naaapektuhan pa rin ang bayan ng Diyos sapagkat siya'y kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Ayan. So kaya si Nehemias nung tinanggap yung pabalita, naroon siya sa templo. At ang nagdala ng pabalitang ito ay, ang sabing ganoon, ay yung kanyang Mga kapatid, nagaling sa Jerusalem. Naglakbayan ng malayo. Oo. So ngayon, ano ang bahagi, kasi nabanggit natin kanina, Na siya'y na siya'y nanalangin. So ano ho ba yung bahagi ng panalangin ni Nehemias? Magandang pag-usapan natin to. 1, 5 hanggang 11, Pastor. Maganda itong ating pag-aralan yung bahagi ng kanyang panalangin. Ang sabi dito, at nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon, na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan, sa nagsisiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng inyong tainga at idilat ang inyong mga mata, upang inyong dinggin ang dalangin ng inyong lingkod, na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambayan ng aking magulang ay nagkasala. Kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi nangag-ingat ng mga utos o ng mga palatuntunan man o ng mga kahatulan na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moses. Alalahanin mo, sinasamo ko sa iyo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na kay Moises, na sinasabi, kung kayo'y magsisalangsang, aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ngunit kung kayo'y magsisibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagamat ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. 11, Pastor. Last verse. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ang iyong pakinigan dalangin ng iyong lingkod at ang dalangin ng iyong mga lingkod na nangagsasayahang matakot sa iyong pangalan, at pag ginawahin mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayoy tagahawak ako ng saro ng hari. Ayan, Pastor, ano yung mga components o mga nilalaman ng panalangin ni Nehemias? Unang-una sa lahat, sa talatang 5, kinilala niya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na nag-iingat ng kanyang mga tipan at umiibig sa kanyang tipan. Ito ay very basic, Pastor. Sa mga Israelitas, ito ay basic. Ang Diyos na nakikipagtipan, nagbibigay ng kautusan para lumakad ka sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Very basic yun. Ikalawa, tinanggap niya na siya at ang kanyang mga ninuno nagkasala. At ikatlo, nagsisi sila. At dito, Pastor, maganda itong mga definition dito ng kasalanan, ay binaybay niya kung ano yun. Kanilang sinuway ang kanyang mga utusan, hindi nila pinakinggan ang kanyang mga alituntunin, gumawa sila ng mga kalikuan. Binaybay niyang lahat itong mga ito, paraan kung paano sila nagkasala. Subalit ang panghuli ay kanyang inimbok yung pagliligtas ng Diyos na kanyang ginawa sa mga nakalipas na panahon doon sa Ehipto, sa Babylonia, at ngayon sa kanilang kapanahunan, uulitin ito ng Diyos sapagkat gagamitin niya ang kanyang lingkod bilang instrumento para ibalik na muli sa kalayaan ng kanyang bayan. Napakaganda nitong aklat nitong si Nehemias. Isa sa paborito kong aklat ito dito sa banal na kasulatan. At hindi ka magsasawang basahin ng paulit-ulit. Dahil dito rin, Pastor, itinala ang isang napakagandang panalangin. Alam niyo mga ginigiliw, basahin po ninyo ng paulit-ulit ito. Sapagkat dito sa panalangin nitong si Nehemias,
makikita po natin ang isang napakagandang komposisyon na binanggit ang kadakilaan ng Diyos. At ganun din ang kanilang sariling pagkakasala. Ganda pala nun, Pastor, ano? Pag tumanggap ka ng masamang balita, iluhod mo sa Panginoon. Kasi kung minsan ang nagiging natural na reaksyon ng mga kapatid at kahit tayo, Pastor, ay kasi yung mga leader Yan, ganun Hindi ba? Hindi, kasama tayo doon Tayo yung mga pangulo ng loob ng iglesia. Contributory tayo, Pastor, sa mga nangyayari sa kanyang bayan. Ayan. At dito sa panalangin nitong si Nehemias, Pastor, ay mapapansin natin, mga kapatid, na inangkin niya yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Maganda rin pala, Pastor, yun, yung angkinin mo yung pangako ng Diyos. Tama yung Pastor, kasi claim niya na yung mga pangako ng pagliligtas na ibinigay sa mga nakalipas na panahon, gagawin yun ng Diyos na muli at uulitin niya sa kanilang karanasan bilang isang piling bayan ng Diyos. Ayan. So kaya mga ginigilo natin mga kapatid, sa ating panalangin, maganda hong elemento din na nakapaloob doon. Yung bang binabanggit natin kung ano yung pagkakilala natin sa Diyos. Kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin. Tama yun. Para ding pakikipag-usap sa kaibigan na sinasabi mo sa kanya, ikaw ay ganito. Open tayo. Open. Kasi pag hindi mo talaga tunay na kaibigan, ba't ka magsasabi ng iyong mga kahinaan at mga pagkakasala? Pero sa Diyos, pag tayo nakipag-usap sa Kanya at malapit tayo sa Kanya, i-open natin hindi lang tayo kundi pati ang ating sambahayan at ang kahinaan natin para gamitin ito ng Diyos at linisin tayo sa ating mga karumihan. Ayan, tingnan natin ito mga kapatid kung ano pang mga maaari nating makuha mula dito kay Nehemias. Kasi pinakilala niya yung kanyang sarili bilang isang tagapagdala ng kopa ng hari. Yung huling bahagi ng talatang 11, Pastor, nakaparenthesis doon, ang sabi, ngayoy tagahawak ako ng saro ng hari. Now, marahil ay para sa ordinaryong bumabasa nito ay parang utusan o alalay. Pero hindi. Siya ay isang mapagkakatiwalaang lalaki na ang buhay ng hari na pinakamakapangyarihan ng panahon yon ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Hindi siya Persiano o Medes, Pastor. Isa siyang Hudyo, pero siya ang pinagkatiwalaan ng hari nung kalaban siya, pero siya ang pinagkatiwalaan. Dito ko na-i-amaze, Pastor, kung bakit yung pinagkatiwalaan ng buhay ng hari, lalong-lalo sa pagkain. Bakit? Kasi nung unang panahon, assassination was rampant. At ang paraan ng pagpatay sa mga hari noon ay kaunting patak ng lason sa pagkain, sa inumin, patay, papapalitan ang hari. Kaya nga, napakahalaga yung role nito, tagapagbantay ng anumang bagay na pwedeng mag-harm sa hari. Ito ang role ni Nehemias. Kasi kung minsan pagka nabasa mo ito o narinig mo, anong trabaho mo? Ay tagahawak ng kaber, ng saro. Kopa. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa Malacanang, yung presidente, ikaw yung tagabigay ng baso ng hari. Iniinuman niya. Iniinuman. Para bang, wala naman palang kahalaga yung trabaho na yon. Pero dito sa posisyong ito, nitong si Nehemias, pinapakita Pastor, na parang napakalaki ng impluwensya niya doon sa hari. Tama yun, Pastor. At sabi pa nga ganoon, dahil siya ay may patuloy at malapit na daan tungo sa hari, tinitikman ng mga katiwala yung inumin. Tama yun. So, tulad na sabi nyo, bago inumin ng hari yung inumin, kung may lason yung inumin, si Nehemias siya ang unang mamamatay. Mamamatay. Kaya, naturalmente na napakalaki ang tiwala ng hari dito kay Nehemias. Ngayon, ay tingnan natin ano ang naging bunga nung panalangin nitong si Nehemias. Kapitulo 2, Pastor, 1 hanggang 8. Maganda ang mga talatang ito na ating baybayin. At nangyari sa buwan ng Nisan, sa ika-20 taon ni Artajeres na hari, nang alak ay nasa harap niya na aking kinuhang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagay natakot akong mainam at sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot kung ang bayan ng dako ng mga libingan sa aking mga magulang ay giniba at ang mga pintuang bayan niyon ay nasupukan ng apoy? Nang magkagay sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling?
Sa gayon dumalangin ako sa Diyos ng langit at nagsabi ako sa hari, kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang upang aking maitayo. At ang hari nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya. Magiging gaano kalaon ang iyong paglalakbay at kailan ka babalik? Sa gayon nalugod ang hari na suguin ako at nagtakda ako ng kanyang panahon. Bukod dito sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng sulat sa mga tagapamahala sa dakoro ng ilog upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa Huda. At isang sulat kay Asap na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilyo na nauukol sa bahay at sa kuta ng bayan at sa bahay na aking papasukan, at pinagkalooban ako ng hari ay sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasakin. Ayan, napakaganda yung ending ng talatang 8, Pastor. Pinagkaloob yung kahilingan niya sa hari ng hari. Bakit? Sapagkat minabuti ito sa kamay ng Diyos. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Kaya nga, tinugon niya. Kaya nga, maganda ito, Pastor. Hindi siya unang lumapit sa hari. Ang una niyang nilapitan ay ang hari ng mga hari na nagbigay ng pahintulot para mabuksan ang isipan ni Haring Artaxerxes para siya'y pagkalooban ng mga kailangan niya para maitayo ang Jerusalem. Napakagandang larawan. Ayan. So kaya nga, nakikita ko dito sa mga sulat nitong si Nehemias at sa kanyang kasaysayan ang isang magandang halimbawa ng pangangasiwa. Kaya nga itong aklat na ito ay tinatawag din nating leadership book. Tama yun, Pastor. Leadership manual ito ng lumang tipan. Oo. Kaya mga ginigilo namin mga kapatid, alam ninyo, marami tayong makukuhang mga aral mula sa panalangin ni Nehemias. Dahil kung iisipin po ninyo, nang siya'y magpaalam sa hari, bilang isang lalaki na may impluwensya din sa hari, nagkaroon pa siya ng panalangin. At sa kanyang panalangin na tila dinikta ng Diyos kung ano yung hihilingin niya doon sa hari. At ang kahilingan niya ay pinagbigyan ng hari. At makikita mo yung hindi lamang pinagbigyan siya na makauwi o makabalik doon sa Jerusalem, kundi pati mga kailangan niya, Pastor. Lahat ng kailangan pati passage, Safeway, sabi natin, ay binigay. Mga kapatid, pagka maganda ang panukala natin, lalo na yung pagtatayo ng mga simbahan, ay hindi tayo mabibigo kung gagawin lang natin ang tamang paraan, yung paraan ng atin hong mahal na Panginoon. Yung bang pag natapos mo yung simbahan, magiging mas malapit ka sa Kanya. Tama yun, Pastor. Kaya lang, may mga pagkakataon kung bakit ba nung maitayo yung simbahan, lalong nagkawatak-watak naman. Nagkawatak-watak naman ang mga kapatid. So, hindi magandang larawan yun. Ngayon, dito ho, hindi lang mayroon tayong matututunan doon sa mga pagtugon ng Diyos, sa mga panalangin nitong si Nehemias at ganun din sa kanyang mga panukala, mahalaga din pala, Pastor, yung timing. Yan, timing. Oho. Kaya nga, ano ba yung makukuha natin mula doon sa tiyempo o timing ng Diyos sa pagsagot sa mga panalangin sa karanasan ni Nehemias? Ayan, Pastor, pansinin ninyo, nang dumating ang pabalita na dala-dala ni Hanani, yung kanyang kapatid na mga Hudyo galing Jerusalem, 4 na buwan ang nakalipas, Pastor. Papansinin natin na yung timing nito, Pastor, ay pupunta tayo doon sa period na 444 BC. Nang ibig sabihin, ito yung panahon na safe ang paglalakbay pauwi doon sa kanilang lugar at ang mga tao ay maayos ang kanilang pagtanggap sa kanya. Ang timing ay napakabuti. Bakit? Naroon ang hari, naroon ang reyna nang siya'y humiling. Pagka may backup ka, madali, di ba? Pagkatapos naroon yung mga advisor at sila nagkakatipon at yung mga kahilingan niya ay naka-reserve, nandun na. May mga hindi palang puputulin, kundi nandun na yung timber, naroon na yung mga masonry, yung mga bato na gagamitin. Automatic dala-dala niya ng lahat sapagkat inihanda na ng Diyos tamang-tama para magsimula ang construction. Grabe, no? Tingnan niyo mga kapatid yung timing ng Diyos na kung saan lahat ng kailangan nitong si Nehemias ay Ini-open ng Panginoon. Inopen ng Panginoon.
yung mula doon sa kahilingan na siya hayaan makabalik doon sa Jerusalem, ibinigay ng Panginoon. Pero, alalahanin natin, meron din oposisyon sa lahat ng bagay. Kaya nga dito ay noong paparona siya doon sa pagtatayo ng Jerusalem, sino ba yung mga sumalungat na sinalubong ni Nehemias sa kanyang hangarin, sa kanyang proyekto? Kapitulo 2, 9 at 10, Pastor. May mga pangalan dyan na specific at ito'y makikita natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Ang sabi po dito, nang magkagayi pumaroon ako sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog at ibinigay ko sa kanilang mga sulat ng hari. Sinugo nga ako ng hari na may kasamang mga punong kawal ng hukbo at mga bayo. At nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Ammonita ay namanglaw na mainam sapagkat may naparong isang lalaki upang hanapin ang ikagagaling ng mga anak ni Israel. May dalawang bagay dyan, Pastor. Si Sanballat at si Tobia. Ito ay mga lalaki na oppositionist at mga leader ito na mapapansin natin na hanggang sa pagtatayo, hanggang Nehemiah 13, Pastor, sa huling kapitulo, sila pa rin yung oppositionist na makikita natin na ayaw magtagumpay ang bayan ng Diyos. So, meron talaga. Gaano man kabuti ang ating panukala at ang ating mga pagplaplano sa gawain ng Panginoon, merong tatayo sa loob man o sa labas ng ating kapulungan. Papansinin niyo na ito yung mga magkakamag-anak ito, Pastor. Magkakamag-anak ito. Bakit? Ito yung 10 tribe sa Northern Kingdom nag-asawa ng mga kanugnog na mga nayon nila noon. Kaya naging Ammonita sila. Ano ito? Mga ka-relatives din pero Hudyo na hindi pure-blooded. Ayan. So ito yung hindi pure-blooded na parang mga Samaritano na nakipag-asawahan sa di nila mga katribong mga Hudyo sa ibang mga tribo. Ayan. Mga kapatid, alam nyo, nakakamangha itong ating tinatalakay sapagkat sa gitna ng oposisyon, nakita natin ang isang matatag na leader na tatayo upang gawin ang pagnanais ng Diyos na maisauli ang Jerusalem. Ngayon, mapakabilis ng panahon, pero bago tayo dumako sa ilang pang mga katanungan dito sa ating mga pag-uusap, ay atin munang bigyang pansin ang mga katanungan ng ating mga kapatid. Meron akong problema na dapat talagang malutas. Ang problemang ito ay marami tayong mga nabibinyagan pagkatapos ng kusada at ipapanggawain, pero pagkaraan ng mga ilang panahon ay ang mga nabibinyagan ay nawawala. Ang tanong ko ito, Pastor, doon sa mataas, nagkaroon na ba kayo ng solusyon? Mayroon na ba kayong nakita ng solusyon na ang problemang ito ay malulutas para magkaroon ng ma-retain yung ating mga bagong hikayat? Yan po ang tanong ko. Na marami daw tayong nabibinyagan pagkatapos ng krusada, bagamat medyo malayo siguro, pero ating palapitin itong katanungan na pagkaraan daw ng ilang panahon, sila'y nawawala. So meron daw ba tayong solusyon o nakikitang solusyon sa mga problemang ito? Ay, iisa lang ang solusyon mula noon hanggang ngayon, Pastor. Sa lahat ng ating mga pangangaral, meron talagang casualty. Pero papansinin natin na mamiminimize yung pagbabackslide o yung pagtalikod ng mga nabibinyagan kung sila ay nagiging kabahagi sa nurturing program at yung total involvement ng iglesia, nagiging kabahagi sila, Pastor. Bagamat iba't iba yung mga pangalang ginamit na natin diyan through the years, iisa lang, ang nurture at pag-aalaga ng mga bagong hikayat, mga bagot mananampalataya, dapat i-assimilate sila sa loob ng iglesia, makibahagi sa pangangaral, at maging kabahagi ng programa ng iglesia, mananatili ang mga taong ito. Kaya ako, pinupuri ko, Panginoon, sapagkat ang ating iglesia, ang leadership ng church ngayon, ay nakatuon kung papaanong alagaan ang mga kapatid na maging matibay na disipulo ng Panginoon. Pastor Sabat at Pastor Ilyoma, gusto ko lang pong itanong, okay lang po ba sa isang Adventista na sumali o kumandidato sa politika o kaya po'y
makisalamuha sa mga politiko ang isang miyembro natin. Yun lang po. Sumunod na katanungan po ay tungkol naman sa mga Adventistang sumasali o kumakandidato sa politika at nakikisalamuha sa mga politiko kasi siguro nabanggit yung impluensya. So magandang impluensya na meron tayo na mga leader din sa gobyerno. Kung ang tatanungin natin ay banal na kasulatan, Pastor, ay napakalinaw na hindi pinagbabawalan ang mga tao na mayroong karapatan na makibahagi dyan. Pero babantayan natin na ang ating pananampalataya ay pwedeng maging mitsa ito na tayo naman ang manlupaypay at maimpluwensyahan rather than tayo ang mang-impluwensya sa kanila. Amen. So siguro po ay magandang kasagutan yon, Sister Flory. Ang tanong ko po ay tungkol sa mga kapatid natin o miyembro ng ating iglesia na may tungkulin sa gobyerno, maging mga kaguruan at mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanila pong pagtupad ng tungkulin sa gobyerno ay nararapat ba na pati ang kanilang pagdalo sa mga meeting kapag araw ng Sabat ay kanilang tuparin din? Yun lamang po. Maraming salamat. Ngayon naman yung katanungan naman nitong si Sister di Makulangan ay tungkol naman ito sa mga empleyado, nating mga kapatid sa gobyerno. Yan, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa ating pamahalaan, ay minsan ay mayroong mga meeting kapag Sabado. Ano bang masasabi natin? Ay kagaya ng ating katugunan noong nakaraan, Pastor, sa mga gawa Kapitulo 5 talatang 29 ay nilinaw natin na sinabi doon na ang priority natin ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos at ang kanyang banal na kalooban at huwag yung sumunod sa mga kautusan ng tao bagamat kung minsan nakasalalay yung ating posisyon o yung ating trabaho. Dapat papansinin natin, priority natin yung gumampan ng ating tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung nasa gobyerno o sa ano pa mang mga bagay na kinakailangan sa araw-araw. At magandang halimbawa po, walang iba kundi ang buhay ni Nehemias. Ayan. Sapagkat dito ho sa ating tinatalakay, mapapansin ninyo yung consistency nito hong lingkod ng Diyos na ito. Kung bakit siya naging isang positibong impluensya doon sa hari. Nakita ng hari sa kanya ang katapatan niya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Tama yun, Pastor. Ngayon, dito ho, bumalik tayo sa ating huling bahagi ng ating talakayan. Pastor, nakita ko na tiyak ako, itong si Nehemias, magandang halimbawa ng isang leader. Tama yun, sa Pastor. gawain ng Diyos. Ngayon, ano ang matututuhan natin sa kanyang pamumuno? Ayan, Kapitulo 2 talasang 18. May summary po dito ang banal na kasulatan. At sinaysay ko sa kanilang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin, at kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo, sa gayoy kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ayan, pansinin mo, Pastor, hindi siya nagmalaki dahil siya may impluensya sa hari, kundi isinaysay niya ang kabutihan ng Diyos at ng hari sa kanyang buhay. Ito ang kanyang naging patotoo. So meron siyang personal na testimony na ang Diyos ay gumagawa sa kanya na kung tutulungan niya siya, itatayo nila ang sirang kuta ng Jerusalem at ang templo. Ayan. So hindi pala maganda, Pastor, na kung may sumasalungat sa iyo, ay babalikan mo ng hindi magaganda rin Hindi, mga... Pastor. Ang kanya rito ay yung pagkilos. mabubuting mga bagay na ipinakita ng Diyos at ng mga namumuno sa kanya. Yun ang kanyang sinaysay at ginanyak niya ang karamihan na sumama, rallied together to work for a common cause. Ito, maganda itong prinsipyo sa isang pangulo. Ayan, napakaganda rin na gamitin itong patotoo. Isang lalaki na tapat sa ating Panginoon. Alam niyo yung kapangyarihan ng personal na patotoo, ito ay makikita nating halimbawa kay Nehemias. Tama yun, Pastor. Oo. Kaya, ngayon,
tingnan ho natin, paano ba nilalarawan ng Biblia ang pananampalataya ng taong ito? Ayan, napakagandang katanungan. At ito'y magiging pangwakas nating talata ngayong araw na ito, Pastor. Talatang 11 at 12 ng Kapitulo 2. At sa gayon naparoon ako sa Jerusalem at dumuon akong 3 araw. At ako'y bumangon sa kinagabihan, ako at ilang lalaki na kasama ko, ni hindi ko man sinaysay sa kanino man kung anong inilagak ng aking Diyos sa aking puso na gawin sa ikagagaling ng Jerusalem. Wala rin naman akong anumang hayop na kasama ako, liban sa hayop na aking sinasakyan. Ayan. Pastor, remember, si Nehemias dito ay isang representative galing sa Malacanang. Oh, grabe. Sa hari. Sa hari. Pero nung dumating siya rito, walang welcome party, walang mga kung ano-ano pang mga parada para i-welcome yung darating na mataas ang katungkulan. Secretly, alam niyo ang prinsipyong nakita ko rito, Pastor, as I studied the book of Nehemiah, he went around the night, surveyed the situation. Hindi siya nakinig kung ano talaga ang sitwasyon na sinasabi ng karamihan na pangailangan ng syudad. Siya mismo ay nagpunta doon upang tignan ang pangangailangan ng bayan ng Diyos at nang madama niya kung ano ang kanyang kinakailangan, yun naman ang kanyang idiniman sa hari para siya tulungan at gampanan ang kanyang tungkulin. Grabe pala talaga ang pananampalataya nitong si Nehemias, kung saan ay tumayo siyang matibay, walang takot, na itanghal ang ating Panginoong Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. So kaya, Pastor, palagay ko kumbinsido ka rin na mahusay na leader itong si Nehemias. Mahusay, Pastor. Mapapansin natin, if you go specifically sa Kapitulo 13 later, sa ating pagwawakas ng pag-aaral ng aklat na ito, mapapansin ninyo, ay determinado at pag nagsimula siya, ay kasama niya ang Panginoon sa lahat. Bawat hakbang niya, may panalangin, Pastor. Ito ang napakagandang bagay dito. Sa bawat step, may panalangin. At pagkatapos sa mga ganap ito, may pasasalamat sa Diyos. Kasi nababanggit na natin mula pa kanina, sinasabi po natin mga kapatid na mayroong matibay na pananampalataya si Nehemias. Ngayon ang tanong natin ay, ano ba yung nakatulong? Paano siya nagkaroon ng matibay na pananampalataya? Ayan, tingnan natin ang isang talata sa Lumang Tipan at marahil ito na yung pangwakas, Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 9. Ito ay naging gabay hindi lamang ng mga unang mananampalataya, kundi pati si Nehemias at ang kanyang mga kasama. Deuteronomio 7:9. Ang sabi po dito, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin. Ayan, Pastor, talastasin mo ang sabi doon na ano raw? Na ang Panginoong Diyos, ang siyang Diyos, ang tapat na Diyos. Hindi, gusto kong wag natin kalimutan yun. Ang Diyos ay tapat, hindi siya nagkukulang. Amen. Yung salitang tapat, Pastor, baliktarin mo man yun sa spelling, pag ganyan, pataas, yun pa rin. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Wow. Purihin ang Panginoon sa napakagandang huling salita na binanggit ni Pastor Ilyoma na mayroon tayong Diyos na naging tapat sa atin, kaya dapat na tayo na bilang Kanyang mga anak ay maging tapat din sa Kanya. Kaya ating panghawakan yung mga salitang ito, i-apply natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Magiligiliw, isang magandang patotoo ang buhay ni Nehemias. Siya isang taong mapanalanginin, na habang siya ay nananalangin, ang Diyos ay tumugon sa kanya. Inilagay sa kanyang isipan ang sistematikong mga pamamaraan sa muling pagtatayo ng templo. Una nga, ang paghingi ng pahintulot ng hari at mga kakailanganing tulong sa pagkuha ng mga kagamitan at materyales para sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem, ang pambansang lakas ng Israel. Ang unang dapat nating isaalang-alang sa pagtugon sa gawain ni atang sa atin ng Diyos, walang iba, kundi yung atin ding nakuha mula sa atin pong tinalakay ang pag-aayuno at pananalangin na halimbawa na ipinakita nitong si Nehemias. Dahil ginagawa ng panalangin ang ating pagkakaiba sa ating buhay. Dahil sa pananalangin, patututuhan nating dumipende sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ni Nehemias, hindi siya nag-alala sa pagharap sa mga oposisyon dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. At ang isa pa na mahalaga,
Walang iba kung hindi yung pagkakaroon ng mahusay na pagpapanukala. Kailangan po nating matutuhan ang magpanukala at kung papaano ito isa sa katuparan. Ang lahat ng ito ay hindi imposible kung tayo'y mayroong pagpapasakop, pag-aangkin ng mga pangako ng Diyos at determinadong maglingkod para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Muli po, maraming salamat sa mga kapatid na siyang naging bahagi ng ating talakayang ito. Sa patotoo na ibinahagi po na siyang nagpapalakas para ipagpatuloy natin ang programang ito. Tigit sa lahat, sa inyong pakikisama na napag-aralan natin na isang napakagandang aralin tungkol kay Nehemias. Bago po tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Ibinigay niyo ang isang lalaki na maaari naming tularan, ang pananampalataya ni Nehemias. Nawa sana, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magawan din namin ito sa aming mga buhay, na kami ay lumakad sa pamamagitan ng inyong
paggabay, ng inyong pagsasabi ng mga bagay na dapat naming gawin at matutunan naming palagi ang dumipende sa inyong kalooban. Pagkalooban nawa kami ng matatag na pananampalataya at ang bawat isa sa amin ay gamitin yung mabisang kasangkapan na siyang aakay ng mga tao na lumapit sa Panginoong Hesus. Igawad niyo nawa ang basbas mula sa langit, tanggapin niyo pong muli ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating pong naging talakayan. Sana'y huwag kayong bibitiw. Magkasama-sama tayong muli sa susunod na serye. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.